So what up guys, nandito na naman tayong bumabalik with another upgrade and content of Gel Blaster guys. Sa inyong harapan is andyan po yung unit natin na HK416D number 65. So Metal Gears na po sa loob. So sa harapan nyo guys is meron tayong upgrades na gagawin. So papalitan natin yung Metal Gears natin na 16 to 1 M95 spring, 480 long shaft motor, 11.1 volt battery, 100% air cylindrical tube. Meron tayong 13 mm na hop-up, metal trigger. And then also, meron din tayong 14 mm reverse thread na Spitfire glow. At the same time, Loudiner din siya guys. So meron lang tayong mod na gagawin para masalpak siya. Kasi yung unit natin na HK4160 guys, is wala siyang thread dito. So meron tayong isasalpak niyan, meron tayong mod na gagawin. So, alright, excited na ba kayo guys? So ako, excited na din ako. So without further ado, intro please! Alright guys, nakabalik na tayo. So nabaklas ko na. Binaklas ko na agad guys para makita niyo agad yung internals. So itong internals ng HK4160 natin. So far, okay naman yung supplier natin. Honest naman siya kasi yung metal gears is goods. And then metal ladder, goods na din. So pagka-open ko nito is standard pa din, black O-ring. So papalitan natin siya ng green O-ring guys. Ito yung green O-ring na isasalpak natin. Yan, nilagyan ko na ng grease agad para diretso salpak. And then, ano pa? Nga pala, sa gears natin na 16 to 1, lalagyan din natin ng delayer guys kasi mabilis na to compared sa stock na gears na 18 to 1. So papalitan natin, lagyan natin ng delayer para hindi magkumpul-kumpul yung bala, yung gel balls sa loob ng tipis para pagkalabas niya is hindi siya sabay-sabay kundi continuous yung paglabas ng bala. Alright? So syempre tatanggalin na natin siya para at least makapag-start na tayo. Mabilisan lang to guys, hindi to totally na long video kasi may gagawin pa akong other content na upgrades din sa unit ng customer natin, ARP9. Alright? So far, yung pinakita ko kanina na na mga upgrades is ito, ipopost ko sa screen, yan. So, the reason why na hindi ko papalitan yung metal ladder kasi problem is kasi siya yung parang SLR. The problem is ito yung metal ladder natin sana i-install. So, meron siyang cutout dito. Yan. Yung parang bulky. So, nagre-return kasi yung blowback. So, kung i-install natin to, hindi yung blowback kasi hindi siya hollow. Di katulad nito. So, as is pa rin, gagamitin natin to kasi durable naman to siya, guys. And then, ito, papalitan natin to. Siyempre, meron tayong mod na gagawin kasi i-cut din natin to. So hindi ko na i-video guys para mabilis lang yung natin. So alright. Baklasin ko muna to guys tapos continue na lang tayo sa pag-install ng delayer. Ito kasi mostly sa mga viewers ko or subscribers ko is hindi sila maalam kung paano to i-install. So tuturuan ko na lang din kayo kung paano to i-install. So, alright. Cut ko muna guys, tapos continue tayo ha. Alright, nakabalik na po tayo guys. So, ito yung stock natin.
na cylindrical tube. So ginaya lang po natin. So ito po yung hininang ko. Tinanggal ko lang po yun dito. Ginaya ko lang po. So medyo messy yung medyo messy yung pagkatanggal. Pero so far smooth naman siya. Hindi na siya matulis. Kasi may tayo, pang hinang nito. So goods na siya, guys. Pantay na yung niya, pantay na yung pagka-cut niya. So i-install na po natin siya. So hindi na po tayo mag-worry na yung mechanism ng blowback is hindi na siya tatama dito. Kasi dito yung tatama eh. Ito yung natin, ito yung blowback natin. So hindi natin to tatanggalin kasi sayang din siya. At least may performance din siya na blowback. So dito kasi yan tatama. So kailangan natin siyang baklasin kasi dito yan tatama, guys. Yan. Ito yung parang niya. Ito yung parang safe point niya. Tapos may tayo. Sana yun. Ito yung metal ladder niya. Ito yung magtutulak. Yan. Ito yung magpe-perform ng blowback. So alright, continue na tayo. So tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng yung parang delayer. Alright guys, nakabalik na tayo. So tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng delayer. So alright. So kung ganito yung delayer nyo, katulad sa akin, is may kanya-kanya kasi may kanya-kanya kasing mga delayer. Hindi yan magkakapareha. So yung guide na tinitignan ko is naka-appear yung brand ng delayer. Katulad nito, SHS. So yung gagawin natin is yan. Kita nyo yung parang yung parang linya sa baba. Diyan nyo yan ilalagay sa taas. Yan. Ganyan. Madali lang yan, guys. Dapat i-elevate nyo muna before nyo isalpak. Kasi kung uunahin ninyo yung bandang baba, is mahihirapan kayo sa pagsalpak. Yan. So, kung gusto nyo na mas safe ang ang delayer nyo na hindi natatanggal, lagyan nyo ng glue dito sa in-between, sa may likod. Pero sa akin kasi, masikip na kasi ito siya. Hindi na siya natatanggal at nagki-clip din siya. So, para sa pag-install nito guys, is hawakan nyo dito, gilid, saka sa gilid din. Tapos, dapat naka-elevate siya guys ha. Katulad nito, dapat naka-elevate. Yan. Hawakan nyo lang dito, tapos sabay tulak. Yun. Goods na siya. Yan. Okay na yan. Alright. So, goods. So, sa pag-install nito, since matatamaan yung tapet, supposed to be is dito yan. Magaganyan yan. Si tapet na sa gitna. So, since hindi na siya sa gitna, yung gagawin natin is dito, yung parang ito, gawin nating 2 AM. So, install natin siya. Yan. 1 PM or 2 PM. Okay na yan, guys. So, syempre, install na natin yung mga internals. So, syempre, yung gagamitin natin is stock na metal ladder, stock na piston head, tappet, saka si nozzle. So yung upgrade lang natin guys is ito. Hindi pala, mali. Alright guys, ito yung i-install natin. Ito matapos ko nang natanggal, na modify. So yung din natin, stock lang din yung head natin. Alright.
So salpak muna natin to siya guys. Yan. So make sure guys yung cutting niya is nasa taas ha. Tapos yung metal ladder is nasa baba. Right. So install na natin siya dito. Ganyan. So okay lang kahit yung spring is hindi pa ninyo sa i-install kasi kailangan natin isalpak dito mismo. Yan. Dapat align yan guys. Para hindi kayo mahirapan. Okay. So yung ginagawa ko is sinasalpak ko lang siya agad. Alright guys, so far na-install na natin siya. So goods na po yung unit natin. Yan. So yung next na gagawin na po natin is ilalagay na po natin yung housing po mismo ng unit. So alright, goods na po siya. Yan. Alright. So make sure lang po. Nga pala, nakalimutan ko guys. May metal ladder na tayo, may metal na trigger na tayo. Yan o. Goods na siya guys. Oh. Woo! So alright. So lagay na natin. Oops, wait lang. Nakalimutan ko. Kailangan pala to. Yan. Huwag niyong kalimutan yan i-install guys. Alright, goods na po siya. Hello guys, good morning. Ito yung unit natin na HK4160 number 46. This is ano po, stock unit before upgrade. So test fire po muna natin siya. Mag-prime. So single shot. Two to 7, 234, 217. 236, 210, 218, 223. Hello guys, nakabalik na tayo. So ito yung result po ng after. So test fire na natin guys, single 320, 315, 312, 279, 324, 309, 313. So estimated FPS guys, naglalaro siya ng 310. That's the standard po. 330. So ayun guys, I'm so happy sa result po na nangyari. So yun lang po. Thank you. Alright guys, nandito na tayong bumabalik. So I'm so excited guys sa result natin. So without further ado, papakita ko na po ang aking masterpiece, obra, kumbaga. So, yung HK4160 natin guys, minodify natin siya. Ito, ipopost ko yung original na mukha ng HK4160. Tapos, ito yung bago. Tapos, nag-mod rin ako guys ng isang magazine. So guys, ito na po yung magazine na minodify ko. Ito po yung sa ARP9. Ito po yung sa SLR Jinji. So gamit na gamit siya guys kung sa competition or sa gaming site lang na laro-laro lang with friends. So ito na yung mukha niya guys, bago na. Okay na guys, no? Grabe guys. Pangalawang beses ko na tong ginawa. Dati yung sa yung WDPXD. So, alright. Test fire na natin. I-single shot muna natin.
Right? So, full auto. Alright guys, so ito po tayo second po na fire test sa unit natin. So HK4160 po yung original na unit. So meron po tayong minodify dito sa handguard saka yung buttstock and internals po. Test fire, full auto na po agad. Prime mag. So wala pong aberya yung pagtira niya guys kasi ito lahat working po. Goods po. Yan lang. Thank you guys. So yun lang po. Pasensya na guys kung dineretso ko na lang sa pagpakita nito kasi secret yun. So right, yan lang po. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po at i-support po yung channel ko. Para at least meron na po para meron po tayong content in the near future. So huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and also subscribe po. So maraming salamat. Thank you. God bless. Paalam.